Kung konting problema lang, konting paninira lang ng ibang tao ang nararanasan mo, at kung tumigil ka na dahil doon, walang-wala kang makikitang pagbabago sa buhay. Tandaan natin yan. Kung meron kang gustong gawin sa Lunes, pero sinabihan ka ng hadlang na hindi pwedeng mangyari ang kagustuhan mo sa Lunes, sabihin mo sa hadlang na babalik ako ng Martes. Pag hindi pumayag si hadlang sa Martes at sinabihan ka ng hadlang na hindi pwedeng mangyari yung kagustuhan mo sa Martes, sabihin mo sa hadlang na babalik ako sa Miyerkules. At pag hindi pa rin pinayagan ni hadlang yung kagustuhan mo, hinarangan ka pa rin, may sumalungat pa rin sa'yo, sa Miyerkules, sabihin mo sa kanya na babalik ako sa Huwebes, babalik ako sa Biyernes, babalik ako sa Sabado, hanggang sa makuha ko yung gusto kong makuha ko yung tagumpay na gusto kong maabot sa buhay, hanggang sa mapagod ang hadlang sa'yo, hanggang sa mapagod yung sumasalungat sa'yo, hanggang sa sinabihan ka ng hadlang na sige, mangyari yung kagustuhan mo, pagod na ako sa kahaharang sa'yo, mangyari na yung kagustuhan mo, pagod na ako. Dapat ganun, hindi ikaw ang sumusuko, hindi ikaw ang tumitigil, hindi ikaw ang umaatras sa laban. Dapat ang sumusuko ay yung harang, yung hadlang, yung mga taong nagagalit sa'yo, yung mga problemang pinagdadaanan mo, yun dapat ang sumuko, hindi ikaw. Tandaan natin to, wala kang sapat na dahilan para sumuko. Yung kakayahan mo para maabot mo yung tagumpay mo ay sapat. Ito'y inilagay ng Diyos sa loob mo. Sapat na sapat. Hindi kapos, hindi kulang ang inilagay ng Diyos na kakayahan sa loob mo. Alam ng Diyos yung pangarap mo. Alam ng Diyos yung pananaw mo. Bakit? Sa Kanya yun. Siya ang naglagay sa loob mo. Kaya alam niya. Alam niya rin yung mga kakayahan na ilalagay niya dito para maabot mo yung pananaw mo o yung pangarap mo o yung tagumpay mo. Alam din ng Diyos yan. At yung mga kakayahan na yan para maabot mo yung pangarap mo, inilagay na ng Diyos sa loob mo. Alam ng Diyos na matitindi ang pagdadaanan mo. Alam ng Diyos na may mga sasalungat sa'yo. Alam yan ng Diyos. Alam ng Diyos na meron kang pagdadaanan na halos gusto mo nang sumuko, gusto mo nang umayaw. Alam yun ng Diyos. Kaya inilagay ng Diyos ang mga katapat o mga sapat na mga kakayahan para maabot mo, umarating mo yung tagumpay, yung pangarap, yung pananaw na inilagay ng Diyos doon sa kaloob-looban. Tandaan po natin yan mga kaibigan.